Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa taon na ito. Luwalhatiin ka. We worship you, one only one God. You are Jesus Christ, our Father. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin na, Panginoon. Good to see you, mga kapatid. Amen. At nawa, good to see you talaga, ha? At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So ngayon ang unang Sunday ng buwan ng taon na ito, bagong taon, at ng buwan ng Enero, ang biyaya ng Panginoon ay sumating lahat, mga kapatid. At tulungan tayo ng Diyos sa taon na ito. Kung paano niya tayo sinamahan ay, hallelujah, hindi nagbabago ang Panginoon. Hallelujah, walang kadala-dala yung kaaway, mga kapatid. Kaya hindi niya alam na ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. Hallelujah. Matatapos lang ang gawain ng Panginoon pag bumalik na si Jesucristo. Amen. Matatapos lang ang gawain pag dumating na si Jesucristo. Kaya sige, pagbigyan natin yung kaaway. Pagbigyan natin ang atake nila, hayaan natin sila. At may katapusan ng kasamaan, mga kapatid. Ngunit ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay pangwalang hanggan. Salamat sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon ngayong January 4, 2025. Ang mensahe ng Panginoon ay masusumpungan natin sa aklat ng Galatia. Okay, in the book of Galatians, we will study the Word, mga kapatid, as the reference of the message of the Lord on this first Sunday of the month of January, and at the same time, first Sunday of 2026. Purihin ang Panginoong Diyos. Galatians chapter 4. Ito yung teksto na magpapatunay na wala pa talagang anak ng Diyos sa langit noon. May mga pagtuturo kasi na hiwa-hiwalay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayan. Yan yung mga pagtuturo noon. May Ama, hiwalay yung Anak, hiwalay yung Espiritu Santo. Ayan. Na magkakasama sila doon sa langit. Meron daw ganon. Ayan. Hindi po totoo yun. Wala sa Biblia ng ganon. Ayan. Dahil dito sa babasahin natin, may makikita tayo kung saan gawa yung anak, Brother Joseph. Kung may anak na doon, ba't gumawa pa ng anak dito? Wala pang anak doon sa langit. Ang meron lang sa langit, Ama, mga kapatid. Ang Diyos na Espiritu. Okay, so in Galatians 4, verse 4 to 5, ganito ang salita ng Panginoon sa araw na ito, January 4, 2025. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Sa King James, sabi doon, God sent forth His Son, made of a woman. Ang anak ay gawa sa laman, mga kapatid. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Ang anak ay gawa sa laman. Can I hear an amen, mga kapatid?
born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Dumulog tayo sa Panginoon sa pananalangin. Manalangin tayong lahat. Hallelujah, na ang Panginoon ay mangusap at bigyan nating laya ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Lord God Almighty, maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat sa kabutihan mo sa amin sa mga nagdaang taon. Hallelujah. At sa taong ito, Panginoong Diyos, umaasa kami na Ikaw pa rin ang Panginoon na hindi nagbabago. Kaya patuloy ka naming itataas, sasambahin, Panginoon, at dadakilain, Panginoong Diyos, sa lugar na ito at sa aming mga buhay. O may taas ka, dakilang Ama, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ay mabuti at tapat magpakailan-kailan pa man. Maghari ka, Panginoong Diyos, Lord God, hallelujah. Simula, Panginoon, sa Sunday na ito hanggang sa matapos ang taon na ito, Panginoon, may hayag at kaluwalhatian mo, nag-iisang Diyos, hallelujah. Ipakita mo ang magagawa mo, Panginoon, hallelujah. Kumilos ka ng may kalayaan, Panginoong Diyos. Marami na kaming nakita na gawa ng tao, Panginoon. Marami na kaming nakita na gawa ng anumang kapangyarihan na labas sa iyo. Ngunit, Lord God, dalangin namin at hiling, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Wala kaming ibang inaasahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung hindi ang dakilang kamay na gagawa, Panginoong Diyos, kaya Lord, sa araw na ito, inakalagan namin ang makapangyarihang kamay mo sa lugar na ito, Panginoon. Hawiin mo, Panginoon, na ng Espiritu na hindi sangayon sa iyo, Panginoong Diyos. At ang iyong dakilang kamay ang magpala sa mga mananampalataya, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, we release the power of the Word of God. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit, Lord, minister, Lord Jesus Christ, freely. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pag-aaral. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Amang Banal. Tulungan mong iyong mga anak, Panginoon, at maging mga kapatid na hindi namin kasama sa araw na ito, upang sa susunod na gawain ay makasama namin silang sasamba at maglilingkod sa iyong pangalan. Purihin ka, Ama, luwalhatiin ka. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Dakila ka, magpakailan pa man. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. We give you glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God. The honor and glory forever and ever. Amen and amen. Hallelujah. Bago kayo makakaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon, sabi ko, bago kayo makaupo, mga kapatid, ay mayroong pamagat na nagsasabing, we need to learn, mga kapatid, to accept divine appointment. Yan. So, pag-aralan natin at tanggapin ang divine appointment. Accept the divine appointment. Purihin ang Panginoong Diyos. Mari na kayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Okay, let us accept divine appointment. Okay? So there are things we have power over it. Merong mga bagay sa buhay na ito, sa mundong ito, na meron tayong kapangyarihan. Adda, ikaw ang pumili ng damit mo, ikaw ang pumili ng pagkain mo, ikaw ang pumili ng lugar na kung saan ka titira, pwede kang pumili, meron kang kakayahan na trabaho mo, ikaw ay pwedeng mamili niyan, mga kapatid. Dahil noon pa man ang Diyos ay
nagbigay na sa tao ng kapamahalaan sa lahat ng bagay sa mundong ito. At ang sabi ng Panginoon sa tao, ikaw nang bahala dito. Sige, kainin mo yung gusto mong kainin, huwag mo lang kainin yung bawal. At pangalanan mo sila. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kalayaan magkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang. Kaya nga, ang tao ay matatawag na pinakamataas na uri ng nilalang sa mundong ito. Pag sinabing patungkol sa mga hayop, mga kapatid. Siya yung merong kaisipan. Sabihin mo sa katabi mo, gumagana pa ba yan? Siya yung merong kaisipan. Sabihin mo sa katabi mo, gumagana pa ba yan? Kasi pag hindi na gumagana yan, mga kapatid, wala tayong pagkakaiba sa mga kalding dyan, mga kapatid, at mga aso. Kainin nila yung gusto nilang kainin. Itakbo yung gustong itakbo dyan. Pero tayo, mga kapatid, meron tayong proseso sa utak na nag-iisip. Yan, tanongin mo nga ulit yung katabi mo, gumagana pa ba yan? Sabihin mo, pagganahin natin yan. Dahil yan ay gustong makita ng Diyos na lahat ng pinagawa ng binibigay ng Panginoon ay gumagana, mga kapatid. Kaya ayaw ko yun Kaya si Sammy, kawawa sa akin yan. Pag gusto niya, ibigay na lang sa kanya lahat ng gagawin, hindi na siya nag-isip. Sabi ko, ang sarap mag-isip. Ang sarap mag-isip, mga kapatid. Hindi yung lahat na lang gusto natin, kung sabihin na lang lahat at yun ang hindi ganon, mga kapatid. Binigyan tayo ng isip. Sabi mo, katukin mo ako, nandiyan pa mga kapatid. Nandiyan pa ba? Katukin mo nga. Baka wala na. Pag ang tunog yan, pag ganon na, sakit, katukin mo nga. Ganyan. Meron pa ba? Pag kumakalog-kalog yan, baka hangin na lang. Mga kapatid, dahil kung wala itong isipan na ito, lahat na lang ng mangyayari sa buhay natin, tatanggapin natin. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Nag-iisip po tayo. Kung wala kang isip, lahat na lang ng sasabihin, lahat na lang ng ipapagawa, gagawin mo. Yun yung mga walang isip. Na kahit mali, kahit masama, kahit laban sa gawain ng Panginoon, gagawin mo dahil hindi nag-iisip. Pero kung ikaw ay taong nag-iisip, mga kapatid, at kilala mo ang naglikha sa'yo, hindi mo gagawin ang mga bagay na labag sa Panginoon, mga kapatid. Kung hindi ang iisipin mo ang mga bagay na kaluguran sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Salamat sa Panginoon. Amen. Tayo ang binigyan ng kapamahalaan. Kakain tayo ng mga pagkain dyan na tinanim ng Panginoon para sa atin. Mga hayop na pwedeng kainin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong authority na binigay ng Panginoong Diyos. Sabi natin lahat salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pag ginawa tayong hayop ng Panginoon, matagal na tayong nakatay. Pag ikaw ay baboy, baka ikaw yung nalitson dito, mga kapatid. Nung December. Kung ikaw yung manok, baka ikaw yung naadubong manok, mga kapatid, nung New Year. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ang buhay bilang isang taong nilalang ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. Ulitin ko, may mga bagay na may kapangyarihan tayo, mga kapatid, para gawin at pumili sa mga bagay-bagay. Pero tanggapin natin ang isang katotohanan sa umagang ito. Hindi lahat nasa kapangyarihan ng iyong kamay. Tandaan mo yan. Meron kang kayang gawin, meron kang kayang piliin, pero hindi lahat kaya mong gawin. Hindi lahat, mga kapatid, magagawa mo ang gusto mo. Because there are those that we can't do nothing about it. Ngunit tanggapin na lang natin
na merong mas higit, mga kapatid, na siyang mas makapangyarihan sa lahat. At kapag siya ang nakipag-ugnay sa atin, mga kapatid, kapag siya ang dumulog sa atin, nakipag-usap, wala tayong choice, mga kapatid. Kung yung mga hayop, kung yung mga tao, pwede mong tanggihan yan, mga kapatid. Kung yung mga bagay-bagay, kaya mong tanggihan. Pero pag Diyos na, Brother Joseph, wala ka ng choice. Kung hindi, tanggapin. You need to accept divine appointment, mga kapatid. Kailangan mong tanggapin. Meron yung appointment sa tao, sabi ng Bible it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Hindi mo kontrolado yan hindi mo kontrolado. May mga tao gusto nilang mamatay, hindi naman sila mamatay-matay. Amen. Dahil Diyos ang nagpapahintulot, mga kapatid. May mga tao naman ayaw nilang mamatay. Kahit ayaw mong mamatay, pag kukunin niya na yung buhay mo, wala ka nang magagawa. Naalala niyo sa Bible, mga kapatid? Ani siya ng ani, trabaho ng trabaho. Trabaho ng trabaho. Ang yaman-yaman niya, sabi niya, wala akong paglalagyan ng aking mga ani, sabi niya. Wala na ako mapaglagyan. Gigibayin ko tong kamalig ko at magbabangon ako ng mas malaki. Ilalagay ko doon lahat ng kayamanan ko, lahat ng ipon ko, ilalagay ko doon. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka ng maraming taon. Uminom ka, kumain ka, mabuhay ka ng maraming taon. Yan ang akala mo. Amen. Yan ang akala natin. Nakakala natin, kontrolado na natin ang lahat ng bagay. Ang totoo, hindi, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay isang hangal. Maagda ko na ni Apo Diyos. Hanuman mo, kung rabi, alam na takaruluwa mo. O tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Merong makapangyarihan sa lahat na kung dapat kailangan nating unawain ano man ang kagustuhan niya, kailangan tayong matutong tumanggap kung ano ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Walang ibang masusunod sa buhay na ito, hallelujah, kung hindi ang dakilang Diyos. Kaya galit na si Lord sa mga mangkukulam Tingin nga kayo dito, ba't pag sinabi ko mangkukulam, maraming hindi makatingin dito. Oy, tumingin kayo dito. Dahil yung mga mangkukulam, mga demonyo, kinokontrol nila yung tao. Sabi ko kanina, yung tao may isip. Samantalang kung mayroong dapat masunod, walang iba, mga kapatid, hindi kung sino-sinong mga espiritu. Kaya pag hindi titigil yung mga yan, mga kapatid, makikilala nila isang araw na merong higit na kapangyarihan. Higit sa anumang kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga panahon noon pa, nagpapakilala ang Diyos noon sa mga tao, kukunti pa ang mga mananampalataya. Sa debate, maraming magagaling, nakikipag-away sa mga pastor. Brother Joseph, natutumba. Yung mga lumalaban, natutumba. Ngayon maraming lumalaban kasi walang nangyayari yata sa kanila Dahil ang Diyos ay puno ng habag, biyaya at kabutihan. Hinihintay niya lang magsising tao. Kaya iba lumalaban. Dahil akala nila, wala din naman sabi ko nga, maghintay lang sila. Maghintay lang sila dahil buhay ang Diyos, mga kapatid. Natutumba at sasabihin ng mga tao, yung pastor na yan, ang Diyos niya yan, ay mangkukulam.
Ginawa pang masama yung pastor, mga kapatid. Sabi ng pastor, hindi lang mangkukulam, higit pa sa mangkukulam. Sabi niya, dahil ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay higit pa sa lahat ng kapangyarihan na pwede mong makita sa mundong ito. Purihin ang pangalan ng dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo. Galit na si Lord dahil hindi mo lang, dami sa amin noon, hindi ko makalimutan nung bata ako. Kinulam niya dahil lang sa asin. Hindi binigyan ng asin, mga kapatid. Bakit mo siya kinulam? Yung lalaking matanda, ang boses niya, iba eh. Hindi niya ako binigyan ng asin, humingi ako ng asin. Oo na yun. Dahil lang sa asin, bigyan ng sakit. Ganyan ang kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. Kahit wala kang ginagawang masama, ang kapangyarihan ng kadiliman ay gumagawa ng masama. Ngunit salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, ay gumagawa ng mabuti sa mga tao, hallelujah. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Ang kapangyarihan niya ay gumagawa ng mabuti sa mga tao at nagwawasak ng kapangyarihan ng kadiliman. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon. Ha? Tandaan ninyo, may hangganan yan. So yung pastor, nagagawa ko pa naman yung mali ko eh. Sige, may hangganan yan. Hindi lahat, tandaan mo itong salita ng Panginoon, hindi lahat kaya mong gawin at kontrolado mo. Hindi lahat. Nagagawa mo yan, pero hindi yan magpawalang hanggan, mga kapatid. Dahil meron tayong higit na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nitong si Jeremiah, noong siya ay kinausap ng Panginoon, dapat pag naririnig natin ang Panginoon, ang ugali natin ay matutong tumanggap. Hindi yung nakikinig tayo, pero ang ugali natin ay wiper. Anong pangalan ni ano? Yan, katabi mo, Brother Joseph? Ang ugali mo ay wiper. Alam mo yung wiper? Yung gumagano sa sasakyan. Pagkaharap mo ang Panginoon, pag narinig mo ang salita ng Diyos, dapat ganyan tanggap. Mga kapatid, naalala niyo si Mary? Biglang nabuntis. Sinong gusto ng ganon? Wala ka namang asawa, bigla kang nabuntis. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang mabuntis nang walang asawa? Kahit mo insyong, pagsikog ka. Kawawa si Joseph, hindi pa sila nagkakasal. Buntis na yung asawa niya. At papatayin si Mary kapag nalaman ng mga tao. Ang ginawa ni Joseph, umilis na lang siya. Umiwalay. To save Mary also. Dahil pag nalaman ng tao, bakit di ka nagkasal? Anong nangyari sa'yo? Lalo na siguro ngayon, sa panahon ngayon, sisikat ka ngayon eh. Mga kapatid, buti noon, walang Facebook, walang ano no. Ngayon, mga kapatid, lahat ng galaw mo, alam na. Ngunit kinausap siya ng anghel ng Panginoon. At ang sabi ganito, ang appointment sa ng Panginoong Diyos. Ang pinagbubuntis mo ay sa Espiritu Santo. Okay? Ang pinagbubuntis mo ay sa Espiritu Santo. Ikaw ay mapalad sa lahat ng mga babae. Bukod kang pinagpala, ikaw ang napili ng Panginoon.
At nung una siguro hindi niya maintindihan yung pakiramdam niya, bakit ganito, ayaw natin. Ganyan tayo mga kapatid. Sa plano ng Diyos, ayaw mo yan. Anong nangyari sa akin yung problema noong 2025, iniyakan ko yun, ayaw ko yun. Ang sakit ng loob ko mga kapatid. Pero naiintindihan ko, salamat sa Panginoon. Amen. Ang kailangan mo lang tanggapin, hallelujah, ang appointment ng Panginoon dahil, hallelujah, anumang mga bagay ang daraanan mo, kayang ayusin ng Panginoon kung tatanggapin mo ang divine appointment, hallelujah. Anong sabi ni Mary, Lord, according to your word, be it unto me. Hallelujah. Kailangan matuto tayo kagaya ni Mary na tanggapin ang divine appointment. Amen. Hindi tayo susunod sa Diyos, susunod tayo sa tao, tapos ang gusto nating mangyari sa buhay natin maganda. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ayaw mong sumunod sa Diyos ng totoo. Ayaw mong sumunod sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Susunod ka sa ibang tao pero ang gusto mo mangyari sa iyo magandang bagay. Hindi ganun mga kapatid. Ganitong pag-aralan mo. We need to learn to accept divine appointment. Na kahit anong mangyari sa iyong daraanan, pag tinanggap mo, mga kapatid, ang pagtatalaga ng Diyos sa buhay mo, ano man ang mangyari, kung iyan ay galing sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Inuulit ko, pag tinanggap mo ang pagtatalaga ng Panginoon, ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng makapangyarihan sa lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Yung mga nanggugulo, yung mga sinasadyang magpasaway, ayaan natin sila. May hangganan yan, Sister Priscilla. May hangganan lahat yan. Ayaan natin sila. Makikita nila isang araw na totoo yung sinabi ni Pastor nung unang Sunday ng January. Mayroong higit na kapangyarihan sa lahat. Yan ang pag-aralan natin sa buhay. Dahil hindi tayo lumalapit sa Panginoon, nakikinig ng salita niya para tanggihan ito. So nakikinig ka ng Word of God para hindi ka susunod. Nakikinig ka ng Word of God para ipilit mo yung gusto mo. Naliligaw ka ng landas pag ganon. Kaya tayo nakikinig para tanggapin ang kagustuhan ng Diyos at iwalang bahala kaisipan ng tao, mga kapatid. Kaya nga nung si Jeremiah, sa chapter 1 verse 5 to 8, sabi dito, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa ikaw nabuo, sabi ng Diyos, bago pa kita binuo sa sinapupunan ng nanay mo, kilala na kita. Kaya hindi tayo pwedeng magtago sa Panginoon, mga kapatid. Bago pa tayo ginawa ng Panginoon sa tiyan ng nanay natin, sinapupunan, kilala na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Before you were born, I sanctified you. And I ordained you a prophet to nations. Sabi ng Panginoon, bago ka pa lumabas sa tiyan ng nanay mo, ikaw ay pinagpaging banal ko, nilinis kita at ikaw ay magiging propeta ng nasyon. Amen. Itinalaga kitang propeta. Then, sabi niya, then said I, Lord God, sabi niya, behold, I cannot speak, for I am a youth. Sinabi na nga ng Panginoon Kapatid, pag sinabi na ng Panginoon, ang dapat mo lang pag-aralan ay tanggapin ito.
Wala nang sino mang marunong sa tao para ipagpilitan na mas marunong pa siya kaysa sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi niya nung simula, kagaya ng mga ibang tao, nagdadahilan pa, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Bata pa ako, Panginoon. Ayan. Pero nung sabi ng Panginoon, but the Lord said to me, do not say. Ayan, mga kapatid, huwag mong sabihin yan. Okay? Do not say, I am a youth, for you shall go to all whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Kapatid, lahat ng espiritong tumatanggi sa Panginoon, lahat ng salitang tumatanggi sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Rubik, pag sinabi ng Panginoon, magiging ganito ka, huwag mong sabihin, hindi, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Dapat ang ugali mo, Lord, kung anong sinabi mo, siya ang mangyayari, Panginoon. Huwag mong sabihin yan, sabi ng Panginoon. Hindi pwede na ang Panginoon, mga kapatid, ay tanggihan ni inuman. At hindi pwede na masunod yung gusto mo sa buhay mo kaysa sa Diyos na gumawa ng buhay mo na nagplano para sa iyo. Sabi niya, do not be afraid of their faces. Huwag kang matakot sa mga tao. For I am with you to deliver you, says the Lord. Hallelujah. Anong nangyari? Anong nangyari nung simula? Parang ayaw ni Jeremiah, pero ang totoo, 2 libro yung nasulat niya, Jeremiah and Lamentation, mga kapatid, dahil ano man ang mangyari, magaganap, mag-aari, masusunod, at mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng tao. Kaya pag ipagpipilitan mo yung gusto mo, masasaktan ka lang. Mga kapatid, Jonah, masasaktan ka lang. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Ayan, sa simula, kaya mo din, di ba? Saan siya sumakay? Papuntang, saan siya pumunta? Tarsus. Tarsus ba yun? Tarsus. Pabaligtad. Kaya akala mo, kaya mong gawin yung gusto mo. No. Sabi ni Lord, punta ka sa Nineveh. Ang ginawa niya, sumakay siya, palayo. Siguro nagbabayad siya ng ticket. Sabi niya, naku, papatayin ako ng Panginoon. Pag namatay ako, todas ako. Nung nakabayad siya ng ticket, buhay pa siya. Sabi niya, magagawa ko yung gusto ko. Buhay pa ako eh. Naisakay niya na yung gamit niya sa barko. Naku, pag hindi ko na ilagay yung gamit ko sa barko, hindi kalooban ng Panginoon, mamamatay ako, wala na. Paglagay niya ng gamit sa barko, walang nangyaring masama. Nasusunod pa rin yung gusto ko. Hello mga kapatid. Lalo na nung pinaandar na yung barko. Nung umandar na yung barko, mga kapatid, sabi niya, pag hindi nagpatuloy yung barko, hallelujah, kukontrolin ng Panginoon, ibig sabihin, maghari yung Panginoon, pero umandar yung barko. Papalayo, mga kapatid. Naakala natin minsan, nagagawa na natin yung gusto natin. Hanggang sa mamaya, nakalayo ka na ng nakalayo, biglang dumating yung bagyo, mga kapatid. Ayan. Kaya sabi ko nga, may turo ko yan, yung huling Sunday school dito, pag nagkaroon kayo ng problema, i-check nyo yun lagi. Dahil may problema na darating, wala sa kontrol mo. Pero ang pangit, pag magkaroon ka ng problema sa kagagawan mo, sana kung mayroong darating na problema, mga kapatid, problema na dumating na hindi mo gawa. Kasi meron darating na problema eh.
May darating na problema, tapos ikaw pa yung gagawa ng problema mo. Di anong nangyari doon? Sa gitna ng laot, binagyo sila doon. Hanggang sa maunawaan ni Jonah, makinig ka mga kapatid, hanggang sa maunawaan ng tao na wala talaga tayong magagawa. Kung hindi, dapat ang pag-aralan natin ay sumunod kung ano ang appointment ng Panginoon sa buhay natin. Anong nangyari? Hinulog siya sa barko. Nilunok ng malaking isda. Niluwa siya at naglakad ng ilang lugar, mga kapatid. At nung makikita mo doon, mga kapatid, sa lugar na yon, nandoon na siya sa Nineveh. Mga kapatid, maghahari pa rin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nung gusto mong gawin, ganito na lang ang gawin mo. Sumunod ka na lang sa Panginoon, mga kapatid. At nung sumunod siya sa Diyos, sinabi niya yung sinabi ng Panginoon. Nagsisi yung isang bayan. Hallelujah! At sila ay kumilala sa Panginoon. Tingnan mo, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, maraming magagandang bagay ang mangyayari. Hallelujah! That's why we need to accept divine appointment. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Sa ating teksto ay mababasa natin. Tingnan ninyo wala pang Son of God sa langit. Huwag kayong maniniwala na mayroong 3 Diyos doon sa langit. Unang-una, sa langit, iisa lang ang trono. Awan ti Ama, Anak, yung Espiritu Santo, di jay trono, may isa lang ti trono, Brother Joseph, kaya nga sabi ko, gusto ko i-post sa Facebook meron pa bang mas makapangyarihang tao na yung iisang Diyos, hati-hatiin nila sa 3? Mamaya, pagdating ng paghukom, sasabihin nila, sinong matalino na yan na nag-isip na ako ay hati-hatiin niya sa 3? Tingnan niyo, ganyan ang tao. Ang likot mag-isip, mga kapatid. Samantalang ang Biblia paulit-ulit mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, si Jesucristo mismo nga nagsabi, pero lamang iisang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Di ba hindi ka na malilito? Kung iisa lang ang Panginoon, iisa lang ang tatawagan mo, mga kapatid. Hindi yung paghiwa-hiwalay ang Diyos mo. Tatawag ka sa Ama, tatawag ka sa Anak, tatawag ka sa Espiritu Santo. Hindi ganoon, mga kapatid. Iisa lang ang Panginoon at huwag tayong malilito. Ang pangalan niya ay Jesucristo, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pagdating ng tamang panahon, sabi ng Biblia, and when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Pastor, may pinadala Ayan, ganyan ang tao So, sabi niya, ang Diyos ay pinadala yung anak. So, pinadala niya, Pastor. Hindi pwedeng may pinadala na walang nagpadala. Kaya dalawa talaga, may ama, may anak. Pero basahin natin yung buo, mga kapatid. God sent forth His Son. Ang Son ay made of a woman. Huwag kayong malilito Yung anak ay gawa sa laman, mga kapatid. Hindi siya gawa sa espiritu. Okay? Dahil ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, the fullness of the Godhead is in Jesus Christ. Yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, yung Espiritu, ay nandoon kay Jesus. Doon sa laman. Yan, mga kapatid.
Magkaiba yung laman, Brother Joseph, sa Espiritu. Hindi pareho yon. Mga kapatid, yung laman, bakit kailangan ng laman, Pastor? Pinrovide ng Panginoon, hallelujah, ang bagay na ito dahil ang appointment ng Panginoon sa pagkatao ni Jesucristo ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Grabe, ano? Hindi siya pumunta dito para maghari. Hindi siya pumunta dito, mga kapatid, para kung ano-ano lang ang gagawin niya. Kung hindi ibigay ang kanyang that's God's divine appointment sa laman. Kaya ang tanong ng iba, bakit kailangan pa siyang may hayag sa laman? Dahil kailangan ng dugo, mga kapatid, na siyang tutubos. Isipin nyo na lang, pag pinauso mo yung, ayaw ko, Panginoon. Pag pinauso mo yan, ayaw ko. Ano kaya ko ang sabi din ni Jesus Christ sa kanyang laman nung papatay siya? Ayaw ko, iba na lang. Ayaw ko. Kaya nga, tingnan natin ang magandang bagay na pwedeng mangyari. Kung ang ugali natin ay matutong tumanggap anuman ang appointment na binigay ng Panginoon sa buhay natin sa mundong ito. Dahil makinig ka, kapatid. Alam mo kung bakit itong mensahe ng Panginoon? Gusto kang ilayo ng Diyos na mapahirapan niyang buhay mo. Dahil pagpipilitan mo yung gusto mo, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Amen. Ang pinakamagandang tulong na magagawa mo sa buhay mo ay sumunod ka kung ano ang appointment ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. At dahil nung sinunod ng Panginoon, hallelujah, maging sa kanyang kamatayan para sa mga tao, hallelujah, salamat sa Panginoon. Tayo na ay tinubos, hallelujah, sa pagbayad niya ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. O palakpakan natin ang Panginoon. Hawa niyo malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Pag-iwalayin mo yung kamay mo at pumalakpak ka sa Panginoon. Sabihin mo, salamat! Tinanggap ni Jesus, hallelujah, ang kamatayan. Salamat sa mga tao na tumatanggap ng divine appointment, dahil kapag may tumatanggap ng divine appointment, mayroong magandang nangyayari. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kapag walang tumatanggap ng divine appointment, ang nangyayari ay ang gusto ng tao. Tandaan niyo yan. Pag walang direksyon ng Diyos na nasusunod, ang nasusunod yung gusto ng tao. At hindi makakatulong sa tao yun. Dahil hindi natin nakita ang panghinaharap. Dito lang nakikita mo kung anong meron sa pangkasalukuyan. Napakahalaga na unawain at tanggapin ang divine appointment, mga kapatid. Gusto yung maintindihan ng lubos? Isipin mo na lang. Pag kayong mag-asawa ay hindi naglilingkod at hindi natuturuan, sabihin mo, Pastor, pasawa yung anak ko. Paano na lang nga? Lalo na
kung walang direksyon ng Diyos ang mag-asawa. Di na lalo. Intindihan niyo ko mga kapatid? Ha? Bakit ginagaya niyo na rin yung mga nagre-reels dyan, umiihi na pinapalabas? Pinapakita na daw nila umiihi sila. Para lang maraming views. Oh. Ha? Baka hindi lang yung anak niya yung kumikinding-kinding, no? Dati si uncle lang ninyo yung kumikinding-kinding. Eh. Oh. Baka pati buong pamilya ninyo, lahat kayo nagkikinding-kinding na, mga kapatid. June! Marami kayong kilala na binayaan ng Panginoon na mga magulang para magkaroon ng direksyon ang buhay nila. At pag sumunod ang kanilang mga anak, ay magkaroon din sana ng direksyon. Pero marami kayong kilala na hindi nila tinanggap, mga kapatid, ang direksyon ng Panginoon at tignan ninyo ang kanilang mga buhay. Oh. Kung anong buhay ng sanglibutan, ganon na rin sila. Eh, dito magpasalamat tayo lagi sa Panginoong Diyos. Amen. Na mula bata pa lang sa church na ito ay tinuturuan sila na mayroong dapat silang makilala na mabuting Panginoon at maunawaan nila kung gaano maganda ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung sasabihin mo, Pastor, pasaway yung anak ko, o isipin mo na lang, kung walang direksyon ng Diyos sa buhay ninyo, lalo. Lalo. Alaan nyo kami na. Lalong-lalo na. Hello? Hindi po pwede. Kaya, lahat yan, iiyak yan, mamaya. Balik tayo doon sa tinuro ko ng Sunday School. Nasunod niyo ba yun? Kaya dito hindi tayo pinapahirapan. Tinutulungan tayo ng Diyos dito, mga kapatid. Dahil hindi alam ng mga tao na yan, na mga kumakausap ninyong ikakabuti ng buhay ninyo. Meron silang alam pangsamantala. Temporary lang, mga kapatid. Pero ang Diyos, pangwalang hanggan na magandang bagay. Shall we say thank you, Jesus, mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, unawain natin ito. Kilalanin mo sa buhay mo na mayroong tunay ngang divine appointments, mga kapatid, sa atin. Ito na lang number 1. Ilagay mo sa puso at isipan mo ito. Tanggalin ko na yung salamin ko para hindi ko makita yung mababait. Ito lang tanong ko sa iyo. May mga tao sobrang galing, ayaw paturo eh. Ito number 1. Ikaw bang pumili na mabuhay ka? Sagutin mo nga. Sagutin mo. Sister Maria, sagutin mo nga. Ikaw bang pumili na mabuhay ka sa mundong ito? Sister Maria, pinili mo ba na mabuhay dito? At ganitong araw ako lalabas. Hindi, di ba? Hindi. Doon pa lang. Gumising-gising tayo sa katotohanan. Tapos nung lumabas tayo sa mundong ito, gusto natin tayong masunod. Parang may mali, Hindi nga ikaw yung nasunod na mabuhay dito sa mundong ito eh. Mayroong nagbigay ng buhay mo, kaya ka nabuhay sa mundong ito. Sana magkaintindihan tayo dito, ha? At hindi niya binigay yan para gawin mo yung gusto mo.
O, kaya yung ibang mga ayaw sumunod, ayan, isipin nyo yan. Dito di panunutan nyo. Tapay, sikat pumiling nga mabiyag dito yung lubok. Ay no one, naglaing kan. Aramidam ti kayat mo na. Kasi gagayam ng pili. Di birthday mo nga, damo nga pinili. Ada kayo pa'y kakabsat? Nalawag na taday ito ibagbagak? Kaya kung alam mo na yung buhay mo na yan ay hindi mo pinili at merong nagbigay, kailangan nating matutunan na alamin ang nagbigay at ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Dahil kung makikita ng Diyos na ipagpipilitan mo rin lang yung gusto mo, masasaktan ang nagbigay ng buhay. Kaya nga mayroong mga taong pupunta sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Dahil hindi yung Panginoon ang kanilang pinaglingkuran, kung hindi yung kanilang mga sarili. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano? Nagising ba tayo doon, mga kapatid? Akala mo, gawin mo na lahat, no? Kasi buhay ko to eh. Buhay mo nga, pero hindi ka ang pumiling mabuhay. Kaya magpasalamat ka na lang kung ikaw pa rin ay nabubuhay. Dahil may plano pa rin, hallelujah, ang mabuting Panginoon sa buhay natin. Kaya habang nandiyan pa yung pagkakataon, ayusin natin ang lahat. Sabi ko nga, lalo nating pagigihan ang ating paglilingkod, lalo tayong magpakalalim, sabi ng panalangin kanina, sa relasyon at pag-ibig sa Diyos. Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, nagkaragdagang buhay sa mundo ito. At wala tayong ibang kagalakan, Panginoon. Ang tanging hangad ko lang ay ikaw ay maluwalhati lagi na sa aking buhay, sa aking desisyon, sa aking plano, sa aking ginagawa. Ang gusto kong sabihin, lahat ng kalwalatian, lahat ng kapurihan ay para lamang sa Diyos. Hallelujah, yung favorite part na gusto kong sabihin, mga kapatid. Tuwing nagmi-ministeryo ako, pag may nagagawa akong maganda, ang pinaka-paborito kong part, yung sinasabi kong, all glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Dahil, hallelujah, siya ang nagbigay ng buhay. Itong maganda, mga kapatid. At nung binigyan niya tayo ng buhay, nagkasala tayo, nadapa tayo, nagulo ang buhay natin. Pero dahil sa iyo nagbigay ng buhay at meron siyang plano, hallelujah, meron pa rin tulong ang Panginoon, hallelujah, na ayusin ang mga bagay-bagay dahil walang planong masama ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya ang gagawin natin, let us learn to accept divine appointments. Tignan mo, sa dami ng nagawa nating kasalanan, naririnig mo pa rin yung pagtuturo ng Diyos. Bakit? Ang divine appointment niya sa tao ay magkaroon ng maayos na buhay, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ang plano niya magkaroon ng tao ng maayos na buhay. Sabi niya, I am come that ye might have life and that you might have it more abundantly. Hallelujah! Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng tunay na buhay at buhay na pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Tanungin nyo na lang si Sister Priscilla mamaya.
Anong pakiramdam mo noong hindi ka nagsisimba? Sister Priscilla, tulungan na. Kung mas maganda yung buhay niya na walang naririnig na Word of God, makinig kayong lahat. Kung mas maganda yung buhay niyang walang pastor sa buhay na pinadala ng Panginoon. Kung mas maganda yung buhay niya na hindi nag-aalay sa Panginoon, hindi sumasama, hindi nananalangin. Kung mas maganda yung buhay niya noon, bakit pa siya bumalik? Amen. Amen. Magpasalamat ka rin kay Katrina. Dahil kahit hindi kayo nagpatuloy noon, siya'y nanatili, mga kapatid, na tumayo sa Panginoon. Amen. Hayaan niyo yung mga ayaw, pero ikaw dapat manatili ka. Pag iba kasi yan may mga pamilya kasi, pag umalis yung isa, alis na lahat Pag loko-loko yung isa, gusto nila, loko-loko na lahat Katrina, tulungan ka nawa ng Diyos na manatili sa iyong katapatan sa Panginoon. Tingnan mo ang resulta. Kung ikaw ay mananatiling tatayo, tingnan mo mga kapatid, kung ikaw ay mananatiling tatayo sa kagustuhan ng Panginoon, mayroong magandang mangyayari. Hallelujah. Pwede silang bumalik. Hallelujah. Na maglingkod sa Panginoon. Ulitin ko. Ayan, tanongin niyo si Sister Priscilla. Brother Joseph, tanongin ninyo. Wala namang silbi ang paglilingkod, pastor Wala yan, pastor. Sisigaw-sigaw ka lang naman dyan. Pinapayaman ka nga namin, sabi nila. Pinapayaman niyo daw ako, mga kapatid. Marami na kaming abono. Akala ninyo, Pinapayaman, magkano na bang nagastos ninyo? Tanungin niyo ulit, Sister Priscilla. Kausapin niyo. Mas maginhawa ba ang buhay mo nung ikaw ay wala sa Panginoon? Tanungin ninyo. Meron bang kapayapaan yung buhay mo nung ikaw ay hindi naglilingkod sa Panginoon? Tanungin ninyo. Manatili ka, Sister Priscilla, ikaw ay magsisilbing patotoo na mahalaga ang Panginoong Diyos. Nasubukan niyang walang salita ng Diyos na nangangaral ng ganito sa kanyang buhay. Subukan niyang hindi nag-aalay, nasubukan niyang hindi nanalangin, sumamba sa Panginoon. At sasabihin ko nga kung mas maganda yung buhay niya na walang paglilingkod sa Diyos, hindi na yan babalik. Dahil ang totoo ito, takot ka na pag namatay ka noon, alam mo kung saan ka pupunta. Wala kang kapayapaan. Puros ka pag-aalala. Hallelujah. Ang iniisip mo, mahal pa ba ako ng Panginoon? Paano pa kaya mangyayari sa buhay ko? Hindi ko alam kung anong pakiramdam, pero tanungin na lang natin siya. Pero itong totoo, mga kapatid, hallelujah, pinapakita niya lang sa atin, hallelujah, na tunay ngang mas maganda ang buhay kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung pwede ka lang yan kausapin, lumabarin lang ang kasalita na kasasabihin niya sa iyo, kapatid, huwag mo nang planuhin aalis dahil nasubukan ko na hindi maglingkod sa Panginoon. Wala nang pinakamagandang buhay, kapatid, kung hindi ang paglingkuran ang Diyos na nagbigay ng buhay. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Amen, mga nakikita kayo nagluloko-loko ng paglilingkod. Huwag yung gayahin. Amen. Lalong naiinis ang Diyos sa gano'n. Binibigyan na ng pagkakataon. Niloloko-loko pa ang gagawin natin, mga kapatid. Lalo tayong magpursige. Lalo tayong magsumikap. Lalo tayo magkaroon ng init, mga kapatid, ng apoy ng Espiritu sa ating mga puso, at patuloy nating paglingkuran at sundin anuman ang pagtatalaga ng Diyos sa buhay natin.
Hallelujah. At tinawag tayo ng Panginoong lahat para siya'y paglingkuran. Ang kiniking lahat, ha? Inang, nga natay nga inaiba ni Apo, tapnog pugaw lang dita, ah. Inayaban natay ni Apo, tapno agserbi kinkuana. Ulitin ko mga kapatid, mga Tagalog yung iba dito eh. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang uupo. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Amen. Wala ding, ako din, pag tinanong niyo ako Pastor, ginusto mo ba nung tinawag ka ng Panginoon? Hindi rin eh. Hindi rin. Pero ngayon, Pastor, binibigay mo yung best mo lagi. Naunawaan ko na ngayon. Pero nung simula, ayaw ko din Ayaw ko. Gusto ko din kagaya ninyo. Gawin yung ambisyon. Sabi ko gusto ko maging teacher noon. Dahil yung teacher noon na sugarol sa amin. Umiinom, ang tawag sa kanya, Sir. Sabi ko, Billy, gusto ko maging teacher. Susugal sila ng bara, Sir, tira mo na. Sir? Anong tira mo, Sir? Sabi ko, gusto kong maging Sir. Balasubas ka na, Sir pa rin tawag sa'yo, lasing na. Sir, papanam, Sir, lasing ka, Sir. Sarap, no? Di ba? Pag hindi ka teacher, Brother Joseph, gagawin nga. Oy, nabartag ka manan, oy! Ngayon teacher ka, Sir, arayatan kan, Sir, tulungan kan, Sir. Sabi ko kaya gusto kong maging teacher. Di ba? Gutay-gutay na siguro yung damit mo. Sir, papanam, Sir. Sir Lata. Pero hindi naghari yun sa buhay ko, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Mabuti na lang, mas makapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Dala mo yung alak ko, Sir. Pero, Sir. Baka may gusto na mag-teacher dito, huwag niyong gagayahin yung sinabi ko. Mali po yun. Mali yun. Mamay, gusto mo na rin maging teacher, Brother Joseph, ako makita ni Brother Joseph. Mayat na dyan, ako na. Ilakog dyan nuwang ko, pagkaadalak. Pagtatanungin niyo ako, Pastor, pinili mo ba? Ang hirap. Sa simula, ayaw ko Kailangan mong talikuran ng lahat. Na pati ang sarili mo. Tuwang-tuwa ako doon sa iba. Hirap na hirap maglingkod sa Diyos, Brother Joseph. Magpalit kaya tayo. Buti nga kayo. Kasama niyo yung mga nanay ninyo. Kasama niyo yung magulang ninyo. Hahaya-hayahay kayo. Magpasalamat na lang kayo. Makipagkaisa na lang kayo. Mga kapatid, wala na yung ambisyon ko sa sarili ko. Kala nyo kayo lang may honor nung ag-aaral kayo. Mayroon din honor roll o horror roll, mga kapatid. Nasubukan din nating mag-honor. Akala nyo, si pastor ano lang yan Tsamba-tsamba lang yan. Hindi. Akala nyo kayo lang ang nag-honor Sabi nga ng pinsan kong pastor din nagbibisyo kasi kami noon. Pag inayos siguro natin pag-aaral natin lalo, di mas lalong tawa kami ng tawa
Lahat naman tayo, pag inayos natin pag-aaral natin, maayos ang resulta. Amen. Kailangan mong iwanan ng mga mahal mo sa buhay. Kailangan mong tanggihan ang iyong sarili. Tingnan ninyo ko ngayon. May mga trabaho, pag meron kang nararamdaman, pwedeng hindi ka pumasok. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Adati trabaho, adati maririnam, ang baling, ang kakasumra. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, wala nang pinakamahalaga kung hindi ang Panginoon sa buhay natin. Paglilingkod sa Panginoon, regardless, anumang mga bagay, anuman ang nararamdaman, anuman ang mangyari sa buhay, hallelujah. Kapag naiintindihan mo na ikaw ay mayroong appointment sa Panginoon, walang ibang gagawa niyan para sa iyo kung hindi ikaw. Kailangan niya tabi. Maiwan kayo. Mag-asawa ng late, mga kapatid. Nandoon kami sa Zambales, kakwentuhan namin doon. Ako pang pinakamatanda doon sa mga kakwentuhan ko. Mga anak nilang tatanda na, nagtatrabaho na, lalaki na. Mga kapatid. Mga anak ko, mga kapatid, mga bulinggit pa. Sirang-sira yung sariling kagustuhan. Kapag ikaw ay tatanggap sa appointment ng Panginoong Diyos. Amen. Sa simula, pastor, sabi ko nga, kapatid, pastor, paano yan? Sa simula, mahirap. Ang hirap tanggapin, ang hirap maunawaan. Pero ngayon, pastor, ini-enjoy mo na. Siyempre, naintindihan ko na . Naintindihan ko na. Hanggang sa naging buhay ko na ang appointment ng Panginoon sa akin. Kaya hindi mo magiging buhay yan kung hindi mo maunawaan at hindi mo maririnig. Unawain natin ito sa umagang ito, mga kapatid. Sa pagpasok ng 2026, kailangan mong pag-aralang tanggapin ang pagtatalaga ng Diyos sa buhay mo. Amen. Makakaiwas ka sa pinakamalaking problema. Makakaiwas ka sa kapahamakan. At itong maganda, ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa buhay na ito, marami tayong hindi pinili. Nangyayari pa rin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Hindi mo piniling mabuhay. At hindi mo, mga kapatid, pinili na mapuspos ng banal na Espiritu. Pangako ng Diyos yan. Kusa niyang ibibigay yan sa mga taong handa, mga kapatid. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, ay mayroong pagtatalaga ang Panginoon sa mga tao. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa nagbigay ang Panginoon ng anointing para ng ministeryo. Hindi lamang pag-iyak, hindi lamang para sa sarili, kung hindi kapangyarihan para mapaglingkuran ng Panginoon at gumawa, mga kapatid, sa mga tao at dalhin sila at ipakilala sa kanila, unawain ang divine appointment. Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit kami tinawag ng Panginoon upang marinig ninyo at maunawaan na kailangan nating tanggapin ang pagtatalaga ng Diyos sa buhay natin dahil isang araw, hindi ka na makakatanggi pag humarap ka na sa Panginoon. Ngayon, kaya mo pang tumakbo, kaya mo pang lumihis, kaya mo pang umiwas.
Pero isang araw, pag sinumon na tayo ng Panginoong lahat at haharap sa Kanya, ito lang naman ang itatanong niya sa'yo, anong ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay? Ang sabi ng iba, ganito, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nagsinungaling. Pero ang tanong, naglingkod ka ba sa Panginoon? Ginawa mo ba yung pagtatalaga niya sa buhay mo? May mga tao ganyan, hindi ako masama, Panginoon. Totoo? Hindi ako makasalanan, Panginoon. Totoo? Nadagdagan mo lang yung kasalanan mo. Mga kapatid, sa pagharap natin sa Kanya, huwag kayong magpapaniwala kung kani-kanino. Naawa ako sa mga taong kung kani-kanino sumusunod. Bakit boses ba ng Panginoon yan? At pinapakinggan mo kung papaano ang paglilingkod sa Diyos. At pagharap mo sa Kanya, wala na yang mga nagsasalita sa iyo. Hindi ka na nila matulungan. Kaya nga nandito ang lingkod ng Panginoon, tinutulungan kayo. Na habang mayroon pang pagkakataon, habang pwede pang magsisi, habang pwede pang ayusin ang lahat, ayusin natin ang lahat. Amen. Dahil pag humarap ka na doon, JB, awanan. Awanan. Bagam kayo nila, Lolo, halika dito, Lolo. Awanan. Tatay! Pagkarap mo si Lolo, Tay! Awanan, Jibo. Wala ka nang matawag doon, magkarap na lang kayo ni Lord doon. Tatanungin, anong ginawa mo? Sabi kasi ni Lolo ko sabi ni tatay ko wala ka bang sabi ng Diyos mo? Wala na yapo Diyos king ka. Dapat pag humarap tayo sa Panginoon, natuturuan tayo. May mukha tayong haharap ng sabi ng Panginoon sa akin, ganitong gagawin ko, kaya itong gagawin ko. Ginawa ko ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Madaydayaw ti Apo. Amen. Ito ay paghahanda sa atin. Tinutulungan tayong magampanan natin ang appointment natin sa mundong ito habang nabubuhay. Hindi ka lang nabubuhay para magserbi sa kumpanya, hindi ka lamang nabubuhay para mag-aral, hindi ka lamang nabubuhay para tulungan ng magulang, mga kapatid. Hindi lamang yan, mga kapatid. Ang pinakadahilan ng buhay mo ay pagsilbihan ang nagbigay ng buhay para sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Kaya, ang unang part na kailangan nating maunawaan, ang pagkatawag nating lahat ay ito. Number 1, we are called to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Isulat niya yan. At huwag niyong kakalimutan. Tayong lahat ngayon, ang pagkatawag, ang utos sa amin ng Panginoon, gawing mga alagad ang mga tao. Amen. Lahat tayo ay kinakailangang maging alagad ni Jesucristo. Pag sinabing alagad, learner. Pag sinabing learner, hindi lamang pag-aaral, follower din. At hindi lamang follower, nagsisilbi sa Panginoon. We need to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Yan ang isulat mo, hindi maging engineer, insyong.
Hindi kung ano-ano, gusto kong maging ganito. Hindi, ang pagkakatawag nating lahat ay maging alagad ni Jesucristo. Hindi maging miyembro ng relihiyon, mga kapatid. Hello? Yung iba kasi nangangarap lang maging relihiyoso at miyembro ng relihiyon. Yung pag-miyembro ng relihiyon, walang ginagawa yan. Ganyan ang miyembro ng relihiyon. Pero pag ikaw ay alagad ng Panginoon, ikaw ay disipulo, mga kapatid, ikaw ay gumagawa, ikaw ay naglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Tumahimik na, mga kapatid. Yan ang pagkakatawag natin. Maging alagad ni Jesucristo. Kaya nga ngayong taon, mga kapatid, itong taon na ito, kailangan ang hangarin natin ay maging apostolikong disipulo ni Jesucristo. Amen. Hindi kailangan taong ito maging engineer ako. Kailangan ngayong taon na ito, mamatay ka pala. Tapos bigla kang mamatay, no? Nakakatakot. Amen. Kailangan maging teacher ako ngayong taon. Tapos bago graduation, mamatay ka. Inubos mo lahat ng panahon mo doon, Jema, sa pag-aaral. Wala kang involvement sa gawain. Wala kang commitment sa gawain. Pagharap natin sa Panginoon, ano kayang mukhang may haharap natin, mga kapatid? Alam mo na kung saan ka pupunta. Kaya ngayon, ito ang paalala sa atin ngayong taon. Kailangan nating hangarin lagi na ang maging apostolikong alagad ni Jesucristo. Amen. Mula ngayon hanggang sa mabubuhay tayo, hanggang sa maging lolo tayo, maging lola, hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Kailangan ang maabot natin, mga kapatid, ang appointment ng Panginoon na tayo'y nabubuhay, na naglilingkod, tagasunod ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan simula ngayon hanggang sa huling hininga ng buhay natin, tayo ay mga gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Alisin mo yan, kaisipan na yan na maging membro ng relihiyon. Walang pag-asa sa relihiyon, mga kapatid. Ang relihiyon nagbabago. Hallelujah! Yung akala kong tama noon, yung akala kong mabuti, biglang nagbago. Alam mo yung ginawa nila sa akin, alam ninyong lahat yan. Huwag tayong magtitiwala. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. At hangarin natin na maging alagad ni Jesucristo. Alam niyo kung bakit? Pag ikaw ay maging alagad ni Jesucristo, ang Panginoon ay laging sumasa iyo, mga kapatid. Ang lungkot ng buhay ng iba, ayaw nila, sabi ko. Pag ikaw ay alagad ni Jesucristo, ang Panginoon ay laging sumasa iyo. Hallelujah! Yung problema mo, problema niya. Hallelujah! Yung kaaway mo, kaaway niya. Hallelujah! Lahat ng bagay. Hallelujah! Kasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang pinakamagandang buhay. Kasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Kailangan nating maging alagad at tulungan natin yung iba na maging alagad. Kaya nga, mahalaga na ikaw muna ay maging alagad ni Kristo. Dahil hindi mo pwedeng tulungan yung iba na maging alagad
kung ikaw ay hindi alagad ni Jesucristo. Tinuturuan mo yung iba kung papaano, hindi mo nga alam. Anong ituro mo? Kaya ang goal nating lahat, makinig kayo, lahat tayo, ay maging alagad ng Panginoon. Kaya sumunod po tayo. Magipagkaisa tayo. Dadayain kayo ng demonyo na mas alam ninyo kung paano maglingkod sa Panginoon. Marami nang nadaya eh. Na mas alam nila kung paano magpastor, mas alam nila kung paano paglilingkod sa Diyos, mas alam nila ang salita ng Panginoon. Huwag kayong makinig sa ganun, mga kapatid. Hindi sana sila yung tinawag. Intindihan niyo ba yun? Tulungan tayo ng Panginoon. Iyan ang trabaho na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Maging alagad, bakit? Para tayo ay tumulong sa iba na maging alagad din sila ni Jesucristo. Ulitin ko, hindi mo sila matulungan. Malapit na kayong matapos sa mga eskwelahan ninyo. Ang tanong sa inyo mamaya ni Lord, sino sa kaklase nyo lagi nyo kasama ang nakausap ninyo? Kung gaano ako kabuti, kung gaano kagandang maglingkod sa Panginoon. Lahat ng napuntahan natin mamaya itatanong ni Lord, anong ginawa natin? Kasama mo sa bukid, kinuwento mo ba kung gaano kabuti ang pagtuturo ng mga aralin ng salita ng Panginoon? Naikwento mo ba kung gaano kaganda ang paglilingkod sa Diyos? Dahil tayo ay inaasahan ng Panginoon na magiging tulong sa iba upang sila naman ay makasunod din sa appointment ng Panginoon na maging tagasunod ng Panginoong Diyos. Huwag kayong matakot. Marami naglilingkod sa Panginoon, professional din naman eh. Marami naglilingkod sa Panginoon, engineer din naman eh. Marami din naglilingkod sa Panginoon, may mga tinapos, mga doktor, mga teacher, marami. Pero wag kasi yun ang unahin natin. Ang unahin natin, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat, yung nagbibigay ng buhay. Hallelujah! Paano yan? Maging doktor ka na. Isang linggo lang naman. Sayang lahat ng gastos sa pag-aaral. Pag-graduate mo, graduate. Sabi ko na nga ba, masusunod yung gusto ko eh. Graduate ka na. Graduate ka, 1 week patay. Sana kamot ng ulo yung tatay at nanay mo, tinindang nilang ari-arian nyo, tinindang kalabaw, tinindang sasakyan, tininda si nanay mo. Dahil nga, akala natin, alam natin, wala po sa kamay natin ang magandang kapalaran. Hallelujah! Kailangan itong kamay na ito ay makipagkasundo sa isang dakilang kamay doon sa taas. Hallelujah! At kapag hawak-hawak mo yung kamay na yan, sabi ko na, pag ikaw ay alagad ng Panginoon, kung sa saan naroon ka, hallelujah, naroon din ang Panginoon sa buhay mo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Simula ngayong taon, bago matapos, mga kapatid, ang unang Sunday, tiyakin nating lahat na ma-refresh tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Gusto natin ang unang Sunday natin. Hallelujah. Ang puso natin ay magabayan, mapuno ng salita ng Diyos, at hindi lamang yan kung hindi mapuno ng banal na Espiritu ng Panginoon upang hindi maghari ang sino mang tao, hindi maghari ang ating mga sarili kung hindi we will accept, hallelujah, divine appointment mula ngayon hanggang matapos ang taon, hanggang sa mabuhay tayo, mga kapatid, sa unang hininga. Hallelujah! Mananatili dapat tayo sa appointment ng Panginoon sa buhay natin.
purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Wala tayong ibang pag-aaralan sa umagang ito kung hindi tanggapin ang pagtatalaga ng Diyos sa buhay natin. Marami dito, marami nang narinig. Marami dito, marami ng beses pinaalalahanan. Hallelujah. Marami dito, marami ng beses na itutuwid. Hallelujah. O, tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na nawa maunawaan natin lahat ang kahalagahan ng pagtatalaga ng Diyos. At simula sa araw na ito, hallelujah, Panginoon, sabihin mo, Lord, nandito ako. Hindi ako nandito para tanggihan ka, Panginoon. Hallelujah. Nandito ako, Panginoong Diyos, upang ikaw ay aking tanggapin. Kung anong pagkakatawag mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Bilang pagsuko natin sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Sabihin natin, Lord, hindi ako ang masusunod sa hallelujah. O Panginoon, patawarin mo ako, hallelujah. Sa mga bagay-bagay na akong masusunod sa aking buhay. Panginoon Diyos, sa magmanahan, narito ako para tanggapin ano man ang pagkakatawag mo sa amin. In the name of Jesus. Come on, buksan natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga puso. Hallelujah. Gustong pumasok ang Espiritu sa ating puso. Hallelujah. Yes, in sure. Hallelujah. Do it. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Oh God. Gusto mo po ang gusto mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. Oh Panginoon, nagtitiwala ako na hindi ka magpaplano ng masama sa aking buhay, Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, sa makapangyarihan. Walang ibang ilang bagay. Hallelujah. Hallelujah. Na magaganap sa buhay ko kung hindi ang iyong pagkilos. Panginoon, kailangan ko ang iyong pagkilos sa aking buhay. Kailangan ko ang pagkilos mo sa aking pamilya. Kailangan ko ang pagkilos mo, Lord. Lord, tulungan mo ako. Hallelujah. Hallelujah. I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. We will serve the Lord. We will serve you, God. Oh, God, we will serve you. Hallelujah. We are here to serve you, Lord. We are here to serve you, God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hindi ka magsisisi pag naglingkod ka sa Panginoon. Kaya niyang ayusin ang lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat. Hallelujah. Makapangyarihan ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi mo, Panginoon, narito ako. Hallelujah, tinatanggap ko. Hallelujah, ang pagkatawag mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. May kinakausap ang Panginoon, hallelujah. May kinakausap ang Diyos, hallelujah. Maglingkod ka sa Panginoon.
Holy God. Blessed be the name of the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Tulungan mo yung mga anak. Ano mang espiritu ang gumugulo sa kanila, sinasaway ko sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah. Bigyan mo kami ng espiritu na masunurin sa kalooban mo. Espiritu, Lord, na magagampanan namin ang dakilang kalooban mo, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. I am here to worship the Lord. Hallelujah. I am here to praise the Lord. I am here to glorify God. I am here to serve the Lord. Come on. Hallelujah. I am here to give thanks. Hallelujah. I am here to worship. I am here to love Jesus. I am here to love the Lord. Hallelujah! 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 Tulungan mo yung sarili ko, kapatid. Tulungan mo yung sarili mong lumapit sa Panginoon. Huwag kang tumaya sa iba. Na hallelujah, tinanggihan nila ang Diyos. Sabi mo, Lord, kung tinanggihan ka nila, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako. Nasa iyong kamay ang aking pag-asa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah, Sister Priscilla. Hallelujah. Sabi mo, Lord, magpapatuloy ako, Panginoon. Maglilingkod ako, Panginoon. Hallelujah. Magpapatuloy ako, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Magpapatuloy ako kung gaano kaganda ang paglilingkod. Magpapatuloy ako kung gaano kabuti ang Diyos. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We give you glory. We give you praise, Lord. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Walang ibang masusunod kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah. Kausapin mo kami lagi na. Paalalahanan mo kami lagi na. Dakilang Ama. Panginoon Diyos, ipakita mo ang kapangyarihan mo na tunay nga wala nang higit sa iyo, Panginoon. Ipakita mo ang kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah. Ipakita mo, dakilang Diyos. At maluwalhati ka, purihin ka, sampayin ka, Panginoon. Wala bilang yung dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God.